May isang babaeng nagngangalang Lira, 26 na taong gulang, isang simpleng guro na umuwi sa probinsya ng Samar matapos mamatay ang kanyang ina. Tahimik ang baryo, masyadong tahimik, lalo na tuwing gabi. Magandang umaga sa iyo Anino at sa iyong tagapakinig. Ayon sa matatanda, huwag daw maglalakad kapag alas 12 na, lalo na kapag biglang nagbago ang paligid. Ngunit hindi naniwala si Lira. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Bandang alas 11:30 ng gabi, pauwi na sana siya mula sa bahay ng kanyang tiyahin nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang masakyan, at ang daan ay nababalutan ng hamog. Habang naglalakad, may isang babaeng nakaputing bestida ang biglang lumitaw sa gilid ng daan. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at tila walang bakas ng putik sa paa kahit basa ang lupa. "Sumama ka muna sa amin," mahinahong sabi ng babae. "May handaan sa lungsod. Doon ka na magpahinga." Hindi alam ni Lira kung bakit siya sumama. Para bang may humihila sa kanyang loob. Sumakay sila sa isang sasakyang hindi niya maipaliwanag, makintab, tahimik, at tila lumulutang sa lupa. Sa bawat ikot ng gulong, parang palayo siya sa mundong kinagisnan. Maya-maya, dumilat siya at nakita ang isang napakagandang syudad. Ang mga gusali ay kumikislap na parang ginto, ang mga ilaw ay hindi nakasisilaw ngunit nagbibigay init sa mata. Ang hangin ay mabango, at ang mga tao, o mga nilalang, ay pawang magaganda, walang bakas ng pagod o edad. "Maligayang pagdating sa Biringan," sabi ng babae. Sa loob ng syudad, inalok si Lira ng pagkain, mga prutas na hindi pa niya nakikita kailanman. Ngunit may naalala siyang babala ng kanyang ina noon, "Kapag may inabot sa iyo ang hindi mo kilala, huwag kang kakain." Kaya't nagkunwari siyang busog. Habang naglalakad sila, napansin ni Lira na walang anino ang mga taong nakakasalubong nila. Ang oras ay tila hindi gumagalaw, walang araw, walang buwan, walang orasan. May handaan, sayawan, at musika, ngunit sa likod ng kasiyahan ay may kakaibang lungkot na bumabalot sa hangin. Isang matandang engkanto ang lumapit sa kanya. "Pwede kang manatili dito," sabi nito. "Hindi ka natatanda. Hindi ka na masasaktan. Ngunit may kapalit." "Ano po?" tanong ni Lira nanginginig. "Hindi ka na makakabalik." Doon na siya natakot. Bigla niyang hinanap ang krus na suot niya sa leg. Nang mahawakan niya ito, napaatras ang mga engkanto. Nag-iba ang kanilang mga mukha, mula sa magaganda, naging malamig at mapanuri. "Hindi ka pa handa," sabi ng babaeng nag-imbita sa kanya. "Ngunit babalik ka." Isang malakas na hangin ang umihip. Pumikit si Lira. Pagdilat niya, nasa gilid na siya ng kalsada. Umaga na. Wala ang ulan. Ngunit ang nakakakilabot, 3 araw na pala siyang nawawala. Hinanap siya ng buong baryo. Akala nila'y patay na siya. Mula noon, may mga gabing naririnig ni Lira ang parehong tinig sa panaginip, "Bumalik ka, hinihintay ka ng Biringan." At tuwing alas 12 ng gabi, napapansin ng mga kapitbahay na may ilaw na kumikislap sa kanyang bintana, at isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa labas, nakangiti, nag-aanyaya. Hindi na muling nakita si Lira makalipas ang 1 taon. Sabi ng matatanda, kapag napili ka ng Biringan, hinding-hindi ka nito bibitawan.